Hey BFFs! Welcome back to our channel. It's us again. Heto na ang day 3 ng aming Singapore Adventure 2024. Sa vlog na ito, samahan nyo kaming mag-enjoy at sumubok ng iba't ibang rides sa Universal Studios Singapore. At pagkatapos ng isang buong araw ng adventure, sabay-sabay nating i-celebrate ang birthday ni Janine sa isa sa mga masasarap na restaurants sa Singapore. Kung gusto nyo mapanood ang day 1 at day 2 ng aming Singapore adventure, please visit our YouTube channel, Melanie Lane, na kung saan naka-upload ang mga ito at siguradong marami po kayong tips and ideas na makukuha kung nagpaplano rin kayong mag-DIY ng inyong Singapore trip. Tara, simulan na natin! Maaga kaming gumising at nag-prepare dahil excited ang lahat sa gala namin ngayong araw, lalo na ang mga bata. Mula sa Wink Hotel sa Chinatown, naglakad lang kami papuntang Chinatown MRT Station. Saka sumakay ng MRT papuntang Harbourfront Station. Bandang 8:40 AM, nakarating kami sa McDonald's sa Vivo City para bumili ng breakfast. Sa self-service kiosk kami umorder ng pagkain dahil gusto namin makarating ng maaga sa Universal Studios Singapore. Tinake out na lang namin ng breakfast para hindi na kami mag-eat. Pagkatapos, sumakay kami ng Sentosa Express monorail papuntang Resorts World Sentosa. Madali lang ang biyahe at pagbaba namin sa Waterfront Station, ilang hakbang na lang ay nasa entrance na kami ng Universal Studios Singapore. Resorts World Sentosa, and we're going to Universal Studios Singapore. Bandang 9:17 AM, nakarating na kami sa Universal Studios Singapore. Dahil hindi pa ito bukas, sinamantala muna namin ang oras para kumain ng breakfast. Mag-picture sa iconic Universal Globe at i-enjoy ang paligid habang naghihintay ng opening. Isa pa. 1, 2, 3, go! Go! Excited na ang lahat, lalo na ang mga bagets. Dahil ilang minuto na lang ay makakapasok na kami at mararanasan ang isa sa mga pinakasikat na theme park sa Singapore. Kaya tara, samahan niyo kami sa aming buong adventure sa Universal Studios Singapore. Happy birthday, Ni! Happy birthday, Ni! Happy birthday, Nini! Happy birthday! What? Happy birthday! Happy birthday! Sa bungad pa lang ng theme park, ramdam na agad namin ang excitement. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na talaga kami.
Yung dating napapanood lang namin sa videos at nakikita sa pictures, heto na at nasa harapan na namin. Mas iba nga lang ngayon dahil kami naman ang bida. Parang dream come true talaga. Unang-una naming sinubukan ang Transformers, The Ride 3D, dahil favorite ito ng aming Aching Dapo. Say hello! 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 Supervised children, making sure that each child can Pagpasok pa lang sa attraction, kitang-kita na ang excitement niya. Give it a red. Oh, thank you. Say hi. Hi right now. Let's go skippity Sigma Bruce. Hi. All right, recruits. Ready or not, it's mission time. Glad I got company. Now, put on your glasses. Turn on your glasses now. Mommy, what? Di ba ba Mommy, nada. So, how's the experience? At nang matapos ang ride, masasabi naming sulit na sulit. Isa agad ito sa mga paborito naming ride sa Universal Studios, Singapore. Oo, gusto daw ni Nini. Nandun naman si Daddy. It's for the experience, and we're already here now. Yeah. Also, I haven't rode a roller coaster. I mean, like while I was conscious. Okay, don't. Pikit ka lang. Wag na kung ayaw mo, Dad. Yeah, you can Wag just na kung watch ayaw. it. I'll just watch for your Ayun pala. Excited na si Janine mag-roller coaster, pero napagkasunduan muna naming mamaya na lang ito subukan. Sulitin muna namin ang pagkakataon na maaga pa at hindi pa mahaba ang pila sa ibang rides. Saan tayo? The Mommy. So, we're heading to the Mommy. The Mommy.
Matapos naming ipagpaliban muna ang roller coaster, dumiretso naman kami sa isa sa mga pinakasikat na rides sa Universal Studios Singapore, Revenge of the Mummy. Isa itong indoor roller coaster na puno ng special effects. Nakakagulat na eksena at biglaang mabilis na takbo. Kaya kung mahilig kayo sa thrill rides, siguradong magugustuhan nyo ito. Sa totoo lang, hindi namin ini-expect kung gaano ito ka-intense. Mula sa dilim, special effects, hanggang sa biglaang pagbilis at pag-atras ng coaster, talagang mapapasigaw ka. Isa ito sa mga rides na hindi namin malilimutan sa USS. Bago sumakay, kailangan munang ilagay ang lahat ng gamit sa kanilang designated lockers. Ang maganda rito, libre ang paggamit ng locker kung para lang ito sa tagal ng iyong pagsakay. Pagkatapos ng Revenge of the Mummy, sinubukan naman namin ang Jurassic Park Rapids Adventure. Pero si Andrew hindi na muna sumama at pinili na lang niyang magpahinga. O, Diding, ikaw. Habang kami naman ay tumuloy sa susunod naming adventure. Ready na kami. Si Daddy. Isa ito exciting na water ride kung saan sasakay kayo sa isang raft at iikot sa mundo ng Jurassic Park. Hi. Let's go. Let's go. Ayan o, basahin nyo. Basaan talaga. Ha? Sa atin. Hello? Saan? Saan? Ay, may team kami. Naka-ready kami. Kuya, uso pa kaya kayo doon? Oo. Habang nasa biyahe, nakakakita kayo ng iba't ibang dinosaur, pero syempre, hindi mawawala ang mga biglaang buhos ng tubig. Kaya kung ayaw niyong mabasa, magandang maghanda na kayo ng rain poncho o extra clothes. May mabibili namang disposable rain poncho sa entrance ng ride. Pero katulad ng ginawa namin, bumili na kami habang nasa Pilipinas pa lang.
Mas nakamura kami at hindi na rin kami nag-abalang bumili pa sa loob ng park. Isang simpleng travel tip na makakatulong lalo na kung plano ninyong subukan ang mga water rides sa Universal Studios, Singapore. Wow, ito no. Yun pala yun. Ayan na, basa na yung paa ko. Pumasok. Pumasok yung tubig. Oh, kasi diba open siya. Napuli. Ayun na, oh, basang-basa kami dito. Punong-puno. Oh, mga basang-basa. Kung wala namang kayong dalang extra clothes o tsinelas, huwag kayong mag-alala. May body dryers na available malapit sa exit ng ride. Kami kasi wala kaming dalang extra footwear at naka-rubber shoes pa kaming lahat kaya talagang basang-basa kami. Kaya sinubukan na rin namin gamitin ang body dryer para kahit papaano ay matuyo ang mga damit at sapatos namin. Bago kami tumuloy sa susunod na rides. Pero ang maipapayo ko, magdala na lang din kayo ng extra slippers o rubber sandals. Para kung plano nyong subukan ng mga water rides, ay makpalit na lang kayo bago kayo sumakay. Pagkatapos naming matuyo, sinubukan naman namin ang canopy flyer. Isa itong suspended roller coaster sa Jurassic Park Zone kung saan para kang lumilipad sa ibabaw ng dinosaur habitat. Maikli lang ang ride, pero ang saya at sulit ang view ng buong Jurassic Park area. Ay, ba't yung pala yung sapatos pa rin? Pwede wala. Nakasanyalas kasi sila yun. Pag nakasabay yung pwede. Magtunay ba nila? Oo. Red? Nag-record? Oo. Babasa ko kayo. Habang naglalakad kami, biglang may dinosaur show. Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataong magpa-picture. Did you know an adult velociraptor has a bite force of up to 8,000 newtons? That's the equivalent to a large American alligator. Ayun, dito tayo. Yoni. Ethan. Ano ako sa react? Ethan, si Daddy. Much like you and I, the velociraptor is a bipedal dinosaur. Their strong, powerful legs are made of pure muscle, allowing them to jump to heights of up to 5 meters. Far away.
kami. Kaya ngayon wala na naman tayo. Pagkatapos naming magpa-picture sa dinosaur show, Sorry, sa nakikita ko. tumuloy naman kami sa isa pang family-friendly attraction. Ang Puss in Boots Giant Journey. Puss and Boots. Isa itong suspended roller coaster na inspired sa pelikulang Puss in Boots. Hindi man ito kasing intense ng ibang roller coasters sa park, exciting pa rin ang experience dahil may mga biglaang liko, pagbaba, at magandang view ng far away. Kaya kung first time ninyong sasakay ng roller coaster, magandang ride ito para magsimula. Sa ride na ito, hindi na kami sumama ni Andrew. Nag-decide na lang kaming magpahinga habang sina Janine at ang iba ay tumuloy sa Puss in Boots Giant Journey. Ayoko. Sa totoo lang, medyo nahilo pa kami sa canopy flyer. Kaya mas pinili muna naming mag-recharge ng energy bago ipagpatuloy ang aming adventure. Habang nagpapahinga kami, sila naman ay enjoy na enjoy sa roller coaster. Pagkatapos, pumasok naman kami sa malaking castle para panoorin ang Shrek 4D Adventure. Hindi ito thrill ride, kundi isang 4D show na may mga special effects kaya parang parte ka rin ng kwento. Isa rin itong magandang pagkakataon para makapagpahinga sandali mula sa paglalakad at sa matitinding rides. Habang nag-e-enjoy pa rin ng experience sa Universal Studios Singapore. Parang this one is very Ano siya ni nakakasuga? Okay, photographer of the year. Mommy, this one seems You want to try that? Hindi na tayo magbalik dito eh. Kaya kung gusto nyo try, gawin na natin. Pero, Ay, maliliit talaga tayo. Dapat tapos natin. Ah, Doon talaga sa Jurassic na ang ano na. sarado pa lang. Kasi walang attraction ng walang attraction ng Prado.
Habang nag-iikot kami sa USS, nadaanan din namin ang Water World. Isa sa mga pinakasikat na live stunt shows sa park. Inspired ito sa pelikulang Waterworld at kilala sa mga matitinding action scenes, high-speed jet ski chases, fire explosions, water effects, at amazing Hollywood-style stunts. Sayang lang dahil pagdating namin, sobrang haba na ng pila at malapit na rin magsimula ang show dahil may birthday dinner celebration pa kami sa gabi. At kailangan pa namin bumalik sa hotel para makapagbihis at sunduin sila mama at papa. Napagdesisyonan naming skip na lang ito. Medyo nang hinayang kami dahil isa ito sa mga attractions na talagang gusto rin naming mapanood. Pero okay lang, may isa na naman kaming dahilan para balikan ang Singapore. Parang wala na naman Sa susunod, sisiguraduhin na naming maisasama ang Waterworld sa aming itinerary. Yung papunta sa Sensory Escape Sentosa, dito din yung MRT na sasakyan natin. So, pwede tayong bumaba para pag-picture sila Wawa, tsaka sila Wowo. Bago tayo pumunta ng, ng beach station kung saan nandun yung Wings of Fire. under construction. Maganda dyan eh. May mga show tayo dito. Sarado yun. Happy birthday, Nining! Purple! Purple? Exit. Pagkatapos ng buong araw sa USS, umuwi na kami pabalik sa Wink Hotel. But this time, sa ibang MRT station kami bumaba at naglakad na lang papunta sa hotel. Pagbaba, nadaanan namin ang makulay na Chinatown Street Market na puno ng souvenir shops, restaurants at iba't ibang finds. Kahit pagod na kami, na-enjoy pa rin namin ang paglalakad at ang lively na atmosphere ng Chinatown bago kami bumalik sa hotel at maghanda para sa birthday dinner ni Janine. Pagkatapos naming magpahinga sandali sa Wink Hotel, naganda na kami para sa birthday dinner ni Janine.
Anong oras na? Hindi na nakasama ang pinsan kong si Zaira dahil may duty siya sa ospital bilang isang Pero nurse. maliwanag pa. Mula hotel, naglakad kami papuntang Chinatown MRT Station at sumakay ng downtown line hanggang Promenade Station. Mula roon, maikli na lang ang lakad papunta sa Suntec City kung saan namin inimit si Ate Angie. Excited na kaming ipagdiwang ang espesyal na gabing ito sa restaurant na nirekomenda niya ang True Cost. Suntec City is one of Singapore's largest shopping malls. If it's your first time visiting, use the mall directory or digital wayfinding kiosks to easily locate your destination. Pagdating namin sa Suntec City, umakyat kami sa level 3 kung saan matatagpuan ang True Cost Restaurant. Dahil malaki ang Suntec City, mabuti na lang at alam na ni Ate Angie ang eksaktong location kaya hindi na kami nahirapang hanapin ang restaurant. Pagdating namin sa True Cost Restaurant, hindi na kami nahirapang maghanap ng mauupuan dahil nakapag-advance reservation na si Ate Angie. Isa-isa na naming natikman ang iba't ibang pagkain sa True Cost Restaurant. Sa totoo lang, nakalimutan na namin ang eksaktong pangalan ng mga in-order namin. Pero ang hindi namin makakalimutan ay ang kanilang beef dish. Sobrang lambot ng karne at halos natutunaw sa bibig. Bukod doon, masarap din ang kanilang salmon. At pork dish, halatang premium ang ingredients, at maganda rin ang presentation ng bawat pagkain. Uy, that's yummy. Middle, slice mo sa middle. Yeah. One lang. Dati na sa the rest. Dati will slice the rest. Huwag mo nilaan. Bago kami tuluyang umuwi, nag-ikot-ikot muna kami sa third floor ng Suntec City. Habang naglalakad, napansin namin ang napakagandang LED light installation na may salitang Flex. Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataong mag-picture taking. Ang ganda ng lighting at perfect itong spot para sa mga souvenir photos. Isang simpleng sandali, pero isa sa mga naging magandang alaala ng birthday celebration ni Janine sa Singapore. No, cubes, oo. Siyempre, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong kuhaan mula sa itaas ang iconic na Fountain of Wealth ng Suntec City. Isa ito sa pinakasikat na landmark sa Singapore at ang ganda nitong pagmasdan lalo na sa gabi.
habang napapalibutan ng mga ilaw ng lungsod. Sa TikTok. So, nandito kasi kami ngayon sa ano nga to? Lugar? Sky Garden. Naghahanap ako ng manicurista kasi magpapalinis ako ng kuko. Ayun, kumain nga kami ng cupcake. Masarap sana. Kaso lang, bitin. Pagkababa namin sa Tama yung Chinatown kanina. MRT Station, tuwid muna kami papunta sa Chinatown Mall. Habang naglalakad pabalik sa Wink Hotel, nadaanan din namin ang 7-Eleven. Dito muna kami huminto sandali para bumili ng ilang kailangan at mga snacks bago tuluyang bumalik sa hotel. Kahit pagod na kami, sulit ang buong araw dahil puno ito ng masasayang alaala at bagong Dito tayo bumili yun, experiences. diba? SIM card nyo? Habang nasa labas kami ng 7-Eleven, napahinto kami sandali at namangha. Hindi namin akalain na ang kalsadang dinaraanan ng mga sasakyan at tinatawiran namin ay may MRT rail pala sa ilalim. Ang galing ng pagkakagawa ng kanilang transportation system, napakaayos at napaka-efficient. Isa ito sa mga bagay na talagang humanga kami sa Singapore. Puro tren yan. Bilig naman. At dito muna nagtatapos ang Day 3 ng aming Singapore Adventure 2024. Sana ay may mga travel tips, ideas at informasyon kayong napulot mula sa vlog na ito. Lalo na kung balak nyo ring bumisita sa Universal Studios Singapore at mag-explore ng iba pang magagandang lugar sa Singapore. Maraming salamat sa pagsamin ninyo sa amin sa isa na namang masayang adventure at sa pagdiriwang ng birthday ni Janine. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod na travel adventures, food trips at family vlogs. Hanggang sa susunod na vlog, bye BFFs! God bless and see you on our next adventure!